Episode 32 na tayo ng Magandang Dilag mga kapuso, araw ng Miyerkules, August 9, 2023, no? Nagde-daydream itong si Gigi at talagang galit na galit siya. At ang sabi pa nga niya, for the ganti na ang person ngayon, kaya papatayin ko na kayo for today's video. Nakakatawa talaga, no? Nagwawala talaga siya. Ngayon, tulala siya. Hindi niya alam na kinakausap na pala siya ni Jared. Sabi niya, are you okay, Greta B? Sabi, oo, okay lang ako. Na-overwhelm naman kasi talaga ako sa inyo kasi kasama ko na ngayon ng Elite Squad. I'm just a girl na naghihintay na makasama ko kayo, kaya nagtawa na silang lahat, no? Ngayon, na-curious itong si Blair. Sabi niya, ba't nga ba nakamaskara ka? Tapos sabi naman ni Jared, oo nga, ano ba ibig sabihin niyan? Sabi naman ni Gigi, no? Akala nyo lang wala, pero meron, hindi, joke lang. Kasi talaga nga namang effective, kasi mas napapabilib sa akin ng mga tao dahil nga naku-curious sila kapag nakamaskara ako. O di ba nga dito ako mas nakilala, nagustuhan nyo nga ako, di ba, ng mga Elite Squad, o di ba napaka-effective. O sabi naman ni Allison, akala ko kasi meron kang scar, o di kaya naman meron kang nasunog na muka. Sabi niya, tawa ng tawa si Gigi, no? Napakakalog. Tapos noon, biglang umentra tong si Magnus. Sabi niya, Gigi, baka pwede ka nga sumama sa kampanya ko. Makakatulong yun para sa popularity mo dahil kilalang kilala ka ngayon. So sabi naman ni Gigi, talaga Mayor, maraming salamat nakaka-overwhelm naman at winelcome nyo ako dito. Salamat talaga. So sabi naman ni Blair, nagpapasalamat siya dahil daw nawala na raw yung mga memes sa kapaninira sa Capsule X simula nung gumawa siya ng live video. O sabi naman ni Gigi, wala yun, ginawa ko lang yung tama kasi kitang-kita naman talaga kung sino yung tama at kung sino yung mali. Nandudun ako nung nangyari yun. O sige na, paano ba? Aalis na ako. Ngayon, nung umalis na to si Gigi, no, sinundan siya ni Jared kasi si Jared, naalala yung tawa niya. Yung tawa, yung kilos, na parang si Gigi talaga. So, tinawagin niya si Sophia, Tita Sophia niya, sabi niya, dadaan muna ako ng sementeryo at mamaya na lang po tayo mag-usap. Basta, nalurky yung Elite Squad sa mga sinabi ko kanina. Yun, umalis na siya. So, sabi nito ni Jared, nag-iisip siya, sabi, Greta B, sino ka ba talaga? Sinundan niya. Ayun, tapos naalala niya, no, sa pagsagot ni Greta B, nung ito nagpakita. Tapos ito, sabi ni Gigi, kalma ka lang. Ayan, no. Tapos itong si Attorney Oliveros, binisita yung puntod ng ni Joaquin Robles. Humihingi siya ng tawad dahil nga napabayaan niya yung mag-ina. Sana hindi na raw siya umalis, pumunta ng Amerika. Hindi na sana to nangyari pa. Kaya nagsisisi itong si Attorney Eric, no, sa mga nangyari. Hanggang sa dumating na nga itong si Greta B, no, sakay ng kanyang pulang sasakyan, napakaganda, babaeng datingan. Ngayon, habang naglalakad si Gigi papunta sa puntod ng tatay niya, nasa likod niya tong si Jared, sinusundan siya. Ngayon si Jared, nakita yung puntod ni Joaquin, sabi niya, familiar tong lugar na to. Ito yung puntod ng ama ni Gigi. Naalala, nag-flashback sa kanya yung mga panahon na nangako siya sa ama ni Gigi na babantayan, mamahalin at poprotektahan niya to kahit anong mangyari. Ngayon nakatulala si Jared, napapaisip siya, sabi, ngayon itong si Gigi, nakita niya doon sa may comfort room ng sementeryo, meron kasing salamin doon. Nakita niya na nasa likod niya si Jared, kaya nakapagtakbo agad siya, nakatago agad siya doon sa may puno. Ngayon, hinila siya ni Attorney Eric. Sabi niya, ba't mo ko hinihila? Galit pa si Gigi na siya patong sinisay. Si Attorney Eric, sabi niya, diyan ka lang, huwag kang maingay. Sabi niya, no? Ngayon si Jared, hinahanap si Greta, nawawala. Nasaan na siya? No? Ngayon, meron nag-text sa kanya kaya umalis na rin siya, si Jared. Ngayon, sabi naman ni Greta, hindi mo ba alam ang ikasyam na utos ng Diyos na huwag ka magnasa sa iba? Sabi naman ni Attorney Eric, no, hindi ako ganun. No? Wala akong pagnanasa sa iyo. Naalala ko lang yung kaibigan ko na winalang niya ni Jared. Kasamang tao si Jared, Greta B, binabalaan kita. Huwag kang sasama sa kanya, huwag kang didikit sa kanya. Nakita ko kasi na sinusundan ka niya. No? Sabi naman ni Greta B, ganun ba? Normal na sa akin yun, nahabulin talaga ako kasi alam ko naman na maganda ako kahit na nakamaskara ako. Talagang patawa talaga tong si Gigi, no? So ito nga,
nagbigay na nga ng paalala to si Atty. Eric na huwag siyang sasama kay Jared kasi nga masamang tao ito. Hindi daw niya naprotektahan yung kaibigan niya na napahamak dahil niya kay Jared. So, natahimik na si Greta dahil natamaan siya eh. Nalaman niya na siya yung tinutukoy ni Atty. Eric. Samantalang itong si Blair no naglalambing kay Jared, sinusuyo niya na may mangyari sa kanila nung gabi. Ngunit si Jared talagang malalim ang iniisip niya pa rin talaga si Greta B na talagang palaisipan sa kanya kung ano ba talagang pagkatao nito kasi meron silang similarities ni Gigi. O sabi niya, Blair, wala akong mood ngayon. Sabi naman ni Blair, akong bahala na magbalik ng mood mo. Blair, sorry pero pagod ako. Pagod? Alam mo, tinawagan ko yung sekretary mo kanina. Sabi mo, may asikasuhin ka sa business natin pero wala ka raw doon, hindi ka pumunta. Saan ka ba talaga pumunta? Sabi naman ni Jared, no, talaga ba Blair? Papakialaman mo talaga yung mga ginagawa ko? Mabuti pa matulog na lang tayo. Sabi naman ni Blair, siguraduhin mo lang na wala kang kalokohan na ginagawa dahil in 3 months ikakasal na tayo. So natulog na silang dalawa na may samaan ng loob. Bad trip yung si Blair kay Jared. Pinaghampas niya ng unan. Yan, tapos nun, nagulat si Sofia, sabi niya, hindi raw to unacceptable yung mga nangyari. Nag-aalala si Sofia na kung ano ba daw kasi yung mga sinabi nito ni Greta, bakit siya nahalata? Bakit siya nahalata ni Jared? Tapos tinanong niya, si Atty. Eric, meron ka ba mga nasabi sa kanya? Hindi ka ba niya nakilala? Sabi naman ni Gigi, no, tita naman nanonosebleed ako sa kaka-English nyo eh. Sige ka, yung botox mo masisira, magkaka-wrinkles ka niyan. Alam mo tita, hindi naman ako makikilala ni Jared. Saka lalo ako mag-iingat ngayon. Saka si Atty. Eric noon ako, hindi niya ako makikilala. Malabo kahit na nakamaskara ako o kahit na wala akong maskara. Nako, yung dating hipon ngayon tempura na. Napakaganda ko na ngayon. So sabi naman ni Sofia, yung maskara na yan, so suotin mo lang yan kapag ikaw ay si Greta B. No, kaya ang ibig sabihin dito ni Sofia, no, magpaka Greta B siya, mag-ingat siya. 'Di ba? Ngayon kapag nakahubad na yung maskara niya, siya si Gigi. Ngayon, meron daw tamang panahon para hubarin niya yung maskara na yan at magpakilala siya bilang si Greta B, yung tunay niyang mukha. Darating daw ang panahon na yon kapag nakuha niya na ang loob ng Elite Squad. Yun yung kanilang pinaplano. So sabi naman ni Sofia, so itutupad na natin, itutuloy na natin yung pangatlong plano natin. So sabi naman ni Greta, nako, walang world peace sa akin tita, dahil bibigyan ko sila ng World War III. At saka yung kung ang nakuha ko is Miss Friendship sa mga beauty ko na sinasalihan ko noon. Ngayon, ang kukunin ko nga award is Miss Friendship Over. Magtatapos na talaga ang samahan nila dahil tutuluyan kong wasakin ang pagsasamahan at pagkakaibigan nila. Yun ang sinabi ni Greta, no, sa harapan nito ni Sofia. At si Sofia talaga nga humahanga sa kalakasan ng loob at pagiging positive nito ni Gigi, no. Nasa kabilangan na nangyaring to, mutik na nga siyang mahuli ni Jared saka ni Eric, gumawa pa rin talaga siya ng paraan at kumpiyansa pa rin to, no, na hindi siya nakilala. Samantala, nagkaroon ng hangout itong sina Allison kasama yung kapatid niya. Sumama daw ito kahit na hindi daw niya gusto isama dahil fan na fan daw talaga nito si Gigi. Ngayon si Gigi meron daw 500,000 followers. No? So sabi naman ni Gigi, naku, aanhin ko naman yung 500,000 followers kung yung kalahati naman nun is mga hindi totoo, in short, mga plastic, no? Hindi naman kasi talaga totoo yun eh. Sabi naman ni Allison na mabuti na lang talaga totoo ang kaibigan mo. So, sabi naman ni Gigi, no, ay napaka-sweet mo naman, Allison. Alam mo, para kang candy. Yung bang candy na nakabalot sa plastic, sabi naman ni Allison. Ano sabi mo? Sabi naman ni Gigi, no, ay hindi. Gusto ko lang magpa-thank you sa'yo, yung ibig kong sabihin. Tapos no, nakita sila nung bakla na nagtatrabaho sa salon. Sabi niya, Miss Greta B, ikaw pala Marco. Yung tagal-tagal mo nang di nakapunta sa salon ko Pwede ka naman pumunta dun, isama mo itong mga friendship mo. Sabi naman ni Allison, sure. Sama ako talaga, sabi naman ni Gigi, no. So nakita nung bakla yung birthmark nito ni Allison. Tapos napakwento siya, sabi niya, alam mo Miss Greta B, meron akong kilalang transgender na sumali sa Miss Gay dati. Kapares ng birthmark ng kaibigan mo. So affected ko si Allison, sabi niya, no, pwede ba shut up ka na lang? Pwede ba dubayan mo kami? Yun. Tapos noon, eto na. Nagkaroon din ng hangout itong sina Riley saka si Blair. Pinag-uusapan nga nila na makipagdikitan sila kay Greta B. Lalo na gagamitin nga si Greta B sa campaign nito ni Mayor Magnus.
Samantalang ito si Blair, wala pa rin talaga siyang tiwala kay Greta at ang sabi niya, uhubarin ko siya ng maskara. Alam mo, kaya lang naman nakilala yun dahil sa maskara effect niya eh. Ang totoo niyan, marami siyang blemishes sa mukha, saka ang pangit niya, no? For sure, pag natanggal yung kanya maskara, napakapangit nun. Hindi talaga ako nagtitiwala sa kanya, sabi nga ni Blair, no? So, basta, gagamitin ko lang siya para sa kampi ni Magnus, plus, para makilala ako, yung mga gawa ko, no? Kasi ito na nga, nag-uwian na nga sina Allison, kasama yung kapatid niya, saka si Gigi. Ngayon, nahuli sila nitong isang mayaman negosyante na ibinugaw dito si Allison, di ba, ni Magnus. Sabi, Allison, nagte-text ako sa'yo at saka tumatawag ako sa'yo pero mukhang nagpalit ka ng number. Ang tagal na kitang hindi nakikita. Namimiss kita kaya ako pumunta dito eh. O di ba kita nga, alam mo na, magkita tayo sa hotel mamaya. So sabi naman ni Allison, no, di ba na kasi ang presyo ko ngayon, mas pricey kasi hindi ko gusto yung mga pinapagawa mo sa akin sa bed last time na nagkita tayo. Sabi niya, talaga ba Allison, ginaganto mo na ako? Hindi mo na ba ako gusto? Pasalamat ka, gusto kita. So sabi, o sige na, o ano, may kipag-deal ka ba sa presyo? Basta, tataasan mo ang bayad mo sa akin ha. O sige, kasuin lang ako mga kliyente pero magkita tayo mamaya tatawagan kita. O sige, ngayon narinig ito ni Greta, sabi niya, Allison, nagpapabooking ka sa isang mayaman na negosyante? Talaga ba? Isa kang sikat na modelo saka artista tapos ganyan ang ginagawa mo, nagpapabayad ka? Sabi naman ni Allison, no, please Greta, huwag ka maingay, baka marinig ka ng kapatid ko. Ngayon, kung ayaw mo masira ang friendship natin, please itago mo tong lihim ko. Ginagawa ko to support my family, para masunod yung luho ko. Kasi sa tingin mo ba, hindi ko magiging kalebis na Riley saka si Blair kung hindi ako magkakaroon ng pera na sobrang dami? Kailangan ko makipagsabayan sa kanila. So please Greta B, tayong dalawa lang ang makakaalam nito. Huwag mo na ito yung pagsabi pa kahit kanino, mangako ka sa akin. Sabi naman ni Greta na sige, sa atin dalawa lang to. Maraming salamat talaga, kaibigan talaga kita Greta. So nagyakapan sila, no? Sa wakas, nalaman na rin ni Gigi, no, yung lihim na tinatago nito ni Allison, di ba? Lahat sila may mga lihim na tinatago, may mga dark secrets sila eh, di ba? Ngayon, 4 na lang ang kailangan pang alamin ni Gigi, no? 1 down and 4 to go para tuloy niya na masira ang Elite Squad. Ngayon, itong si Blair, sinesearch niya sa internet yung pangalan ni Greta B. Wala man lang masyadong information. So, nagtatanong siya sa sarili niya, sabi niya, Greta B, sino ka ba talaga? Hayaan mo, huhubaran kita ng maskara. Yan. At dito na po nagtatapos ang review and recap natin para sa araw na to. Bukas, araw ng Huwebes, no? Binibigyan ng paalala ni Greta B itong si Riley na mag-ingat sa asawa niya kasi parang merong hinala na may kakaiba itong kinikilos na parang merong babae. Kasi nga, di ba kapit nga ni Mayor Magnus dito si Allison. So, dapat daw, pagtuunan doon niya ng pansin yung asawa niya, di ba? So, meron silang pinaplano at kinakabahan nga itong si Gigi. Ngayon, pinapalakas siya ng loob ng kanyang tita Sofia. Dahil nga, sasabak na nga ito si Gigi sa mismong campaign nito ni Mayor Magnus. Nakasama siya, ayan, no? Ang bongga ng preparation, no? Para siyang si Cleopatra dito, may mga dancer pa. Ayan, no? Talagang todo bigay, todo rampa, di ba? Si Gigi dito. Ayan, no? Tapos noon, kinompronta siya ni Blair. Hindi natin alam kung tatanggalan siya ng maskara. So, malalaman natin yan mga kapuso. At dito na po natatapos ang review and recap natin para sa araw na to mga kapuso. Kung bago ka pa lamang sa akin channel, i-like mo ang video na to at i-share mo na rin sa iyong social media platforms at i-hit mo na rin ang subscribe button with notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Magandang Dilag and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood mga kapuso and God bless us all.